Magandang araw! Nandito ang aralin para sa asignaturang Filipino at tayo ay nasa ikatlong linggo na. Ang ating aralin ay mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat, mga sitwasyong pinaggamitan ng salita o context clues at gamit ng formal na definisyon ng salita. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat. Makapagbibigay ng sitwasyong pinaggamitan ng salita, context clues, at makagamit ng formal na definisyon ng salita. Kasing kahulugan. Ang kasing kahulugan na salita ay salita na magkapareho o magkatulad ang kahulugan at ibig sabihin. Magkasing kahulugan. Narito ang mga halimbawa: masaya, maligaya, maliit, munti, tahimik, payapa. Kasalungat. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ang kasalungat na salita ay salita na magkaiba at magkabaligtad ang kahulugan. Magkasalungat. Mga halimbawa: masaya, malungkot, maliit, malaki, tahimik, maingay. Ngayon naman ay alamin natin ang kahulugan ng context clue. Ang context clue ay paggamit ng mga palatandaang nagbibigay kahulugan sa mga salita. Halimbawa, paborito ni Mira ang bonsai kahit ito ay bansot na halaman. Ang salitang bonsai ay nagbibigay ng kahulugan sa salitang bansot. Nagamit mo na ngayon ang iyong kaalaman tungkol sa mga salitang magkasing kahulugan. Minsan ay ginagamit din ang pagbibigay ng halimbawa o hindi direktang salita tungkol sa isang bagay. Halimbawa, paborito ko ang pagkain ng gulay. Naubos ko ang inilagay ni nanay sa tasa. Ang salitang paborito ay nagbibigay kahulugan sa salitang naubos. Ngunit ang kadalasan na ginagamit upang malaman ang kahulugan ng salita ay ang definisyon. Malalaman mo ang kahulugan ng salita gamit ang diksyonaryo. Halimbawa, nagpadala ng liham ang aking ina sa kanyang kaibigan. Ang liham ay sulat na naglalaman ng mensahe, kaalaman, balita na pinapadala ng isang tao para sa iba. Dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, piliin ang tamang kahulugan ng mga salita sa unahan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang: maganda, mahalimuyak, marikit, malinis. Ang sagot ay marikit. Pangalawa: banyaga, dayuhan, bansa, kakaiba. Ang sagot ay dayuhan. Pangatlong bilang: balat sibuyas, masayahin, maputi, iyakin. Ang sagot ay iyakin. Pang-apat: butot balat, matigas, manipis, payat na payat.
Ang sagot ay payat na payat. Panlima, maralita. Malamig, mahirap, mataas. Ang sagot ay mahirap. Para sa gawain bilang 2, isulat ang kasing kahulugan ng mga salita at ang kasalungat nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga salita. Una, malusog. Pangalawa, mayaman. Pangatlo, mabango. Pang-4, mataas. Panlima, masaya. Narito na ang mga sagot. Malusog, ang kasing kahulugan ay mataba. Ang kasalungat ay payat. Mayaman, kasing kahulugan, may kaya. Kasalungat, mahirap. Mabango, kasing kahulugan ay mahalimuyak. Ang kasalungat naman ay mabaho. Mataas, kasing kahulugan, matayog. Kasalungat, mababa. Masaya, kasing kahulugan ay maligaya, at ang kasalungat naman ay malungkot. Para sa gawain bilang 3, sumulat ng 3 salita. Ibigay ang kahulugan nito. Gamitin ang mga ito sa pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para naman sa panghuling pagsasanay, kumpletuhin ang mga pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Sa aking pag-aaral, nabatid ko na ang salitang magkasing kahulugan ay salitang magkapareho o magkatulad ang kahulugan at ibig sabihin. Ang magkasalungat naman ay salitang magkaiba at kabaligtaran ang kahulugan. Hanggang dito na lang ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!